Ayan po mga kabiday, sa magandang oras sa lahat. Welcome po sa akin channel. Ito, magandang pag-usapan po itong katatapos lang pong Senate hearing po mga kabida, diyan ho sa Senado, Ito po ay patungkol doon ho sa pag-aresto po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at dinala doon ho sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands, Actually, ang pakay po ng hearing na yon is para lang po alamin po ng mga senador kung yung pagkakaresto, yung pag-aresto po kay dating Pangulo, sang-ayon po ba doon ho sa mga batas po ng Pilipinas? Lalong-lalo na po yung ating saligang batas, At saka yung mga basic rights po ng dating Pangulo, nasunod po ba, Yung due process na sinasabi po sa ating saligang batas, naibigay po ba doon ho sa dating Pangulo, At marami pa po yung scope po ng Senate hearing po kanina. At isa po sa mga napag-usapan po doon mga kabida, ito pong interview po ni Pinky Webb kay Secretary Junvic Rimulya ng DILG na naging viral din dahil ho para bang sinabi po doon ni Secretary Rimulya po mga kabida na meron pong nangyaring plano okay. Although itinanggi po niya ngayon, okay, bigla hong nag 360 po yung kanya hong sinabi na wala hong nagplano at walang plano po nangyari Ang pinag-usapan lang po daw is yung reported na warrant of arrest laban po sa Pangulo o dating Pangulong Rodrigo Duterte So yun yung naging subject po ng pag-uusap po kanina, okay? Now, pakinggan muna natin ito pong clip po ng investigasyon. Kasama po si Senator Amy Marcos po mga kabida. Narito po. Nagsalita po ang ating mahal na Secretary John Vic na ang nagplano po rito, o yung pagkaintindi namin, ang nagplano ay kayo, Like Secretary Anyo, Secretary Gibo Chodoro, at ang pinangalan, ang Chief PNP, General Marbil. Parang apat yung pinangalanan sa isang interview ng ating Secretary ng DILG. Can I answer that, ma'am? Yes, please, your The question was, who planned this? I did not state in any way who planned it. The meeting was of executive privilege. It is a conversation between the President, once I mentioned. There was... So what exactly did you say? Ano sinabi po ninyo? They asked me- Pagkaintindi namin, itong apat na pinangalanan, ang siyang nagplano. Ma'am, we're already invoking namin. executive privilege in this matter. Yes. We're invoking executive privilege in this Yes, matter. that's fine, but it's in Yes. the interview and it's Yes, ma'am. public. It goes as far as the interview, ma'am. Yes, ma'am. That's Yes, I'd like to understand. I think your brother was trying I to did not explain state in any what he way. said in the interview, and I'm happy They asked to hear me it. if I planned it. I said it was not me. There were other people in the room, but we did not discuss any plans of any arrest. Saan nanggaling yung mga pangalan na ito? Ma'am, that again is executive privilege. Ma'am, let Pero me explain, ma'am. Let me nandun explain sa first, ma'am. interview po Yes, Ang ma'am. liwanag Let me explain first, ma'am. We were discussing rumors of an impending arrival based Parang on... hindi yung gano'n ang dating sa amin Ang pagkaintindi that is namin, the whole apat na truth, nagplano. ma'am. That is what we were discussing rumors. Go ahead, ma'am. Patugtog na lang natin para maintindihan, ha? And was that the plan from the very Yes, from the beginning? very What beginning. what was, and who was really on top of this? Kayo ho ba? Because during the press conference of the President, it was you and the President. Yes. So ikaw ho ba nagplano ng lahat ng ito? Hindi naman, hindi naman. It was a group effort. Secretary Chidoro was there, Secretary Anyo was there too, and the President and I. So, hindi naman ako. Ako lang ang natira stand by that, ma'am. last man standing doon sa Malacanang. I stand by that. Kasi Secretary Chidoro was working out of his office sa Camp Aguinaldo. Yes, ma'am. Secretary Anyo, of course, his specialty is intelligence. Yes, So he was... Patayin na muna natin. Pakaliwanag naman ang sabi ninyo, hindi ako mag-isa kahit ako ang kasama ng presidente nung nagsalita Yes, ma'am. sa press con, hindi ako mag-isa ang nagplano. Isang grupo kami. Tapos pinangalanan mo. No, ma'am. Sinabi ninyo I state, ma'am, again, executive privilege. But, ma'am... Walang executive privilege kasi binunyag na I ninyo sa must TV. state it very clear, as I stated very clear, that there was no mastermind. We were discussing mainly about what the president's statements were in Hong Kong, and it was based all on that statement, ma'am.
Sinabi ninyo na hindi kayo mag-isa na nagplano, kundi isang There was no grupo. planning, ma'am. Pero yun ang sabi eh. I said, hindi ako nagplano. Marami May kaming- isang grupo na ang nagplano. We were all talking about a rumor, ma'am. And that was all. Rumor lang yon. Yes, ma'am. Group effort ang sabi mo eh. Ang tanong niya kung ikaw ang nagplano, tapos sabi mo, There was no hindi, planning, group ma'am. effort. There was no planning, ma'am. Anong in-effort ng group ma'am, kapag hindi let plano? me make I think that we're intruding into executive privilege already, ma'am. I think that we please No, I'm respect just our. asking him to explain the media. Yes, ma'am. But Yes, it's already I'm a very thin confining- dividing line between what transpires in a room between I will- cabinet I will- members I will- and a media statement. But there's a very thin dividing line, ma'am. I Understood. hope that we can respect executive privilege. Pero ngayon, sinabi kasi sa TV, paliwanag naman ninyo sa atin kung ano ibig sabihin. Kasi ang sinabi, hindi ako mag-isa na nagplano, may grupo kami. They asked me if I had planned it. Sabi ko, I did not. I did not plan it. I said we were there, and not to skirt, ma'am, executive privilege. It was mainly because of the statements of the former president in Hong Kong that he said, in his words, ma'am, in Hong Kong, that, I think you have a clip, he said that, ang reading ko ay may ICC warrant of arrest na. That was the best of my recollection, ma'am. So anong pinag-group effortan? Anong To diniscuss discuss the ng rumor, ma'am. grupo na That, again, ma'am, pinangalanan nyo? as far Sorry. as I will invoke in executive privilege, you cannot plan on a rumor, ma'am. Kaya nagtataka So, ako, again, bakit ma'am, group effort? Chismis lang naman yun. Chismis nga. Ayun Yun na yun. nga, kung chismis, bakit mag-group effort pa? Tapos pinangalanan mo Ma'am, pa lahat na maraming nagpag-group marites sa effort. mundo to, ma'am. Dabis naman yung marites, dami-daming It marites was a sa amin. discussion of a rumor based on the statement of the president in Hong Kong. Secretary Anyo, of course, his specialty is intelligence, so he was gathering all the information in his source, in his location. So ako lang ang nasa Malacanang. So he served this role, and the information that he gathered and shared was very reliable, and Such as, or is there such anything you can as share? the conversations on whether or not they would go home. Ibig sabihin, yung mga lawyers po sinasabi kay dating Pangulong Duterte. Parang gano'n ang lumalabas sa mga sources. Sources from Secretary Anyo? Sources ni Secretary Anyo. Opo. And he relayed that to the core team. So the core Yes. team is the President, yourself, Secretary Anyo, Secretary Teodoro, and The President. Ayun po. So, anong sa tingin po ninyo doon ho sa sinabi po ni Rimulya po ngayon? Ano? At doon ho sa naging interview po ni Pinky Webb po sa kanya. Ano? Actually, binalik po ni Senator Marcos yung interview diba? Ipinakita ulit. Ano po? No? At malinaw po doon mga kabida sa kanya pong interview. Kasi yung tanong kasi doon ni Pinky Webb kung sa nangyari ngayon, sinong nagplano? Meron bang nagplano? Kayo po ba nagplano? Ano? Yun yung question di ba? Tapos sinagot po ni Secretary Rimulya po mga kabida na, no, hindi ako nagplano. It's a group effort. Di ba? It's a group effort, sabi po niya Di ba? So, meaning, yung question kasi, yung premise kasi sa question is, meron bang nagplano? Sino yung nagplano? Ikaw ba yung nagplano? Parang ganun di ba? Tapos sumagot po itong si Jun Vic na, no, it's not me, okay? It's a group effort. Parang ganun yung dating Yun yung interpretation ko Kahit na po itong si Senator Amy, yun din yung kanyang pagkakaintindi po mga kabida sa interview. Okay? Pero biglang kumambyo po itong si Secretary Jun Vic Rimulya, no? Tumambling, Okay? Hindi daw yun plano. Wala ho daw nagplano. Walang mastermind. Ang pinag-usapan lang daw nila doon ho sa isang room sa Malacanang is about doon ho sa rumor na meron pong lalabas na warrant of arrest. Ano po, no? Laban po sa dating Pangulo. Ano po? So, yun po yung kanyang sagot. Anyway, kahit sino siguro makakaintindi doon ho sa kanyang mga sinabi po, mga kabida. Kaya nga, biglang lumabas In fact, sa social media, dami po akong nabasa, May mga article po,
patungkol dun ho sa interview po ni Pinky Webb. Okay, mga kabida. Alright? Pero ngayon, bigla hong kumambyo, ano? Matapos pong naglabas po ng kanyang pahayag po itong si Secretary Anyo. Okay? Ang napagbuntunan po ng galit po ng mga tao po, ito pong si si Secretary Anyo po, mga kabida. Ano po? Kasi ho, nabanggit yung pangalan po niya dun eh. Diba? Siya daw yung in charge po ng intelligence, gathering, ano? Diba? So para bang lumabas po doon na trinidor po ni Secretary Anyo po itong si FPRRD, ano po, no? Despite doon ho sa kanyang stint, no? Bilang Chief of Staff, bilang Secretary of Interior and Local Government during the Duterte administration, ano? Yun yung sumbat mo ng mga tao sa kanya. Kaya nga, yun, umalma na po itong si Secretary Anyo. Bakit po ako nadawit dyan? Parang ganun no? Anyway, may separate akong vlog dyan, mga kabida, tungkol doon ho sa statement po ni Secretary Anyo, ano pa, no? Okay, pero dito lang muna tayo sa pahayag po ni Secretary Junvic, ano po. Kasi ho, nagdulot kasi ito ng kalituhan po ngayon, ano? Dito ho sa kanya hong bagong statement. Kaya inulit po ito, mga kabida, ni Senator Amy. Ito pong lumabas po ngayon sa interview ni Pinky Webb, ano po, kay Secretary Junvic Rimulya. Ngunit, itinanggi po ito, ano? Bigla kong tumambling itong si Secretary Rimulya. Siguro, nasa inyo na po, ano? Ano yung tingin po ninyo doon, mga kabida, sa sinabi po ni Secretary Junvic Rimulya? Nag-butt-in na po itong si Secretary Boying Rimulya po, ano? Kasi ho, nasa executive privilege na daw yun, ano? Kumbaga, ayaw po nilang bagitin yun kasi it's an executive privilege. Binanggit na po ni Secretary Rimulya doon sa interview, no? Yung sinabi po ni Rimulya na si Secretary Anyo may nakuha pong mga intelligence reports patungkol doon ho sa plano pala ng mga abogado ni dating Pangulong Duterte na exile either sa Hong Kong or sa China, no? Pero nanaig yung desisyon po ng mga anak. Okay? Na umuwi na lang sa Pilipinas. So, kung executive privilege yun, bakit ibinunyag yun ni Secretary Rimulya? Yung mga ganung klaseng details, no? Diba? Kaya yun yung nakakalito po, mga kabida, no? So kaya nga, kayo po, nanonood po kayo kanina siguro sa Senate hearing at dito ho sa vlog na ito, okay? Kayo na pong bahalang mag-interpret doon ho sa pahayag po ni Secretary Rimulya, no? Kung saan po kayo maniniwala doon ho sa previous statement niya during the interview of Miss Pinky Webb or dito ho sa bagong statement po niya ngayon po, mga kabida, sa Senate hearing ni Senator Amy Marcos. So for your comment and for your opinion, you can comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po.